Hello, hello. So, mag-continuous tayo ng ating mga bread of God. Today, i-continuous natin yung ating pahayag. Dito siya, ukol ito sa pangitain ni Juan o yung vision ni Juan tungkol kay Jesus Christ. So, sa pahayag 1 tayo sa verse 11. Dito yung pangitain ni Juan nagsasabi, ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia sa Efeseo, Ismema, Pergamo, Thyatira, Sardis at Philadelphia sa Laodicea. So, itong 7 anghel, atin ito siya hahanapin at kung paano natin ipapaliwanag ito. I-continuous natin. Kasi ito yung vision, isulat mo ang iyong nakita, ang iyong naririnig, di ba? So, ito nag-avis ito sa tinatawag na vision. So, mayroong mga tao kasi guys na nagkakaroon ng vision, ang vision na mula sa Espiritu Santo sa Diyos. Mga vision na makikita mo yung mga bagay at naririnig mo yung mga bagay at nabigyan mo ng tamang kahulugan ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ito siya ang pahayag 1 or ang pahayag na naka-base sa ating mga Bible is dito mo makikita o dito mo mararamdaman na ang mga taong kumbaga sila yung pinili, no? Na nagkakaroon ng talino at isip na yung mga regalo ng Diyos sa kanila is nagagamit nila mismo sa pag-praising sa God o sa pag-serbisyo sa mahal na Diyos. Kasi guys, tayong mga tao, may kanya-kanya ho tayong mga obligasyon sa bawat isa. So, mayroon namang tao na, yes, kilala nila si God, ngunit wala silang oras, wala silang panahon na makasama si Lord sa araw-araw. Mayroon sila panandalian minuto, mag-praising o may kailangan. Unlike sa yung pinili ka ng Diyos na mismo siya ang inuuna mo lagi, halos siya na yung oras mo. Okay guys, so ipagpatuloy natin. Lumingon ako upang tingnan ang ilawang ginto, no? So may ilawang ginto, no? Nakita niya may ilawang ginto, no? Nakatayo sa gitna. Ang mga ito, isang aninoy lalaki nakadamit ng abot sako at may bigkis na ginto sa kanyang dibdib. So, ganon yung kanyang nakita, no? 7 ilawang ginto, no? Kasing puti ng bulak o ng niebe ang kanyang buhok at naninigas na parang apoy ang kanyang mga mata. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong dinalisay sa pugon at pinakintab animoy ugong ng tubig sa isang malaking talon ang kanyang tinig, no? Wow! So, napakaganda ang kanyang pangitain, no? May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay. So, ito siya ay propesiya, no? 7 bituin sa kanang kamay at 7 kumikintab na ginto. Lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na 2 ang talim. Ang kanyang muka ay nakakasilaw na tulad ng araw katanghalian. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Wow, nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang nangyayari pa. Ito ang kahulugan ng 7 bituing hawak ko. So, yun pala ang 7 bituin na hawak niya. No?
isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa, no? At ang 7 ilawang ginto, ang 7 bituin ay mga anghel ng 7 iglesia at 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. So ibig sabihin, ang 7 ilawang ginto ay ang iglesia at ang 7 bituin na hawak niya ay ang 7 iyon ang ibig sabihin isusulat, no? Isusulat. So napakaganda guys, napakaganda ano? Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ito ang kahulugan ng 7 bituing hawak ko. Wow, yun pala guys yung kahulugan ano? At ang 7 aliwang ginto, ang 7 bituin ay mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ikalawang ginto ay ang 7 iglesia. Ang ganda! Alam niyo ba guys, mahirap siya unawain sa Bible pag wala ang Espiritu Santo sa iyo. Pero pag nandiyan ang Holy Spirit sa puso mo, napakadali ho ipaliwanag. So guys, napakaganda ng tanawin o vision ni Juan, ano? Ito siya ipangitain na binigay ng Espiritu Santo, pangitain kay Jesus Christ. So dito sa verse na ito ng Pahayag 1, verse 9 hanggang sa verse 20, dito mo makikita na ang Diyos nagsasabi na at ang nabubuhay, namatay ako ngayon, masdan mo ako'y buhay ngayon at manatiling buhay magpakailanman, no? So sa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. So ibig sabihin guys, sa may sarili kong pag-iisip, si Jesus sa Espiritu Santo, no? buhay na buhay. Yes, buhay na buhay siya at buhay sa magpakailanman kasi siya yung Diyos na Ama, siya yung si Heavenly Father, ano? Kasi si Jesus namatay na siya, ngunit nabuhay siya muli kasi God siya. Iniwan sa atin yung Spirit, and then buhay na buhay siya kasi umuwi na siya sa Heavenly Father, no? So now, yung vision ni Juan ay pangitain niya na ang mga habilin ng ating mahal na Diyos. So, buhay magpakailanman. So, para sa akin, mayroon 7 iglesia kasi itong isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ito ang kahulugan ng 7 bituing hawak, no? Ang kahulugan ng 7 bituin na hawak ni Jesus sa vision ni Juan, no? Isulat mo, ibahagi mo ang iyong karunungan, isulat mo ito, spread out mo, bahagi mo sa kahit kanino, isulat mo upang hindi mawawala. So, yung vision niya sa 7 bituin, isulat mo ang iyong nakikita, ang mga mangyayari ayon at ang mangyayari pa, no? Yun ang kahulugan ng 7 bituin na hawak ni Jesus sa vision ni Juan, no? Ang 7 ilawang ginto, ito naman yung 7 anghel ng 7 iglesia. Ang 7 bituin, yun yung 7 iglesia. So ibig sabihin guys, dito sa magpakailanman, dito may 7 na namang pipiliin yung ating mahal na Diyos. May 7 siyang tupang pipiliin na magiging iglesia. So
Ano ba ang iglesia? Ang iglesia ay individual na nanampalataya sa Kanya o grupo na may panampalataya sa Kanya, no? Bawat isa sa atin is iglesia tayo. So, tayo, isang grupo na nagbabahagi ng mga ayon sa mahal na Diyos. Kasi ang iglesia, no? Iglesia, not only na iglesia, kung iglesia, isang simbahan, isang grupo, isang komunidad eh. So, ang 7 iglesia, ito siya yung alamin natin. So, yung unang iglesia ang nakasulat dito kasi 7 siya, no? Itong 7 iglesia na naibanggit ko na, no? So, ito siya yung Efesio, Ismima, Pergamo, Thyatira, Sardis, and Philadelphia, Laodicea. So, uunahin natin yung sulat ng iglesia sa Efesio. So, yung iglesia is Efesio, isang lugar. Titingnan natin kung anong mga sinulat sa Efesio, ano. So, pupunta tayo sa Efesio kasi ito siya isa sa 7 iglesia na binabanggit sa vision ni Juan. So, napakaganda ang kanyang sinabi na kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang mangyayari ngayon at ang mga mangyayari pa. So, sa ating kasi guys na mga tao, ang mga tao kasi, mayroong mga tao na ang connection sa Diyos ay nag-iisa o yung Holy Spirit na sa puso, na sa buhay at ikinabubuhay nila. Kaya nagkakaroon sila ng vision, ng mga pananaw na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun lahat kasi mararamdaman mo yun pag ang Holy Spirit ng Diyos nasa buhay mo. Pag ang Holy Spirit ng Diyos nasa sayo, malalaman mo at mararamdaman mo ang tinutukoy ng Diyos sa iyo. Kasi ang Diyos ang mag-set ng buhay mo eh. Hindi mo na kailangan magplano eh. Siya yung nag-step by step sa buhay mo upang matupad ang gusto niya sa buhay mo. Kasi hiningi mo eh kung anong gusto mo sa buhay mo na ayon sa Kanya. Dahil naghahangad ka ng buhay na walang hanggan. So, ikaw, gagamitin niya ikaw. Hindi mo malalaman sa sarili mo dahil ikaw tao. Ngunit ang sarili mo, pag maka-Diyos at nasa Diyos ka nag-aayon, lahat ho yun naka-step by step. Kusa lang ho yun na darating at kusa lang ho yun nangyayari sa buhay mo. Hindi mo na kailangan maghirap. Ganon ho pagkasama mo ang Diyos sa buhay. Hindi mo na kailangan maghirap. Napakadali, napakasmooth. Dahil siya mismo, Diyos kasi siya eh. Siya yung gumawa ng lupa at langit. So tayo, napakasimple lang tayo para sa Kanya. Pag ikaw ay nabubuhay, nakasama siya. Pag ikaw ay nasa puso mo siya, no? At kung ikaw ay hiningi mo sa Kanya ang iyong buhay dito sa mundo, kung anong obligasyon mo, ibibigay niya sa iyo yung nagkakarapat dapat para sa iyo kasi hinihingi mo. So, lagi niyo tatandaan na ang vision, isang pangbihirang pananaw mula sa Espiritu ng Diyos. So, kung ano ang vision mo, malalaman mo rin eh. Nag-vision ka ng ganito, mararamdaman mo na ang vision mo is ayon sa kautusan ng Diyos. So, kaya isulat mo ang iyong nakita at ang nangyayari ngayon at mangyayari pa. No? So, that's why guys, na i-mention ko itong vision kasi nakaranas ako na hindi ko sinasadya. Alam ko mayroon akong vision. Marami na rin nagsasabi na pag kung anong nakita ko, sasabihin ko kaagad para makahanda ang isang tao na nakikita ko. Ngayon, itong vision na nakikita ko sa late na pangyayari nung ako'y nakasakit. Nang ako'y nagkasakit, ako ay nagkaroon ng vision or yung Holy Spirit sa pagkatulog ko. Ako'y nakasakay sa jeep. Pagkasakay ko sa jeep, ako'y nahulog. Nang nahulog ako, ay may sumalo sa akin. Nang sumalo sa akin, yun ay tubig. Nakita ko ng bangka at mayroong tao. Nakarating ako doon sa dulo. And then, pag
na hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kasama ko. Ngunit yung ibon na nakikita ko, yun ay sinundan ko. Nang sinundan ko yung ibon, guys, doon ako nakarating sa maraming ibon na puro puting-puti at nakakita ako ng maraming pintuan. Yun ho, yung nakikita ko sa vision ko. And then lumingon ako sa kanan ko, may nakita ako isang pinto. Bukas ho yung pinto. Yung pinto na yun, na pagsilip ko, may 3 babae. Isa nakahiga at isa nakatayo. Yung mga babae na yun, alam ko, pumanaw na sila. Kasi sila ho yun, in short, sila ho yung may-ari ng bahay na tinatrabahuan ko. Hindi ko sila nakilala, hindi ko sila na-meet sa picture lamang. Dahil ako'y nagtatrabaho. So, nakita ko yung mga picture nila at sila ay pumanaw. Nalaman ko yung history nila. Ngunit, pumasok sila sa vision ko. Nang dumating ako doon, nang nakita ko sila, nakahiga ang isa, dalawa nakaupo. Tapos, ang daming ibon na puro puti. At saka puro puti din yung paligid. Isa lang yung sinabi nila sa akin. Nakangiti silang 3, bumalik ka doon. So, nang kinabukasan, ginsabi ko yon sa boss ko, no, sa relatives nila noon. Nang sinabi ko noon, yun nga, ang sinabi niya na napakalalim ng vision mo, no? Napakalalim ang vision mo. Napakalalim yung connection mo sa mahal na Diyos na nakikita mo yung mga ganong bagay. Yun lang yung sinabi sa akin. So para sa akin sa aking sariling pananaw, yung mga tao pa lang namamatay hanggang hindi pa tayo maka-judge, hindi pa ang mahal na Diyos magbigay sa atin ng judgment, nandoon lang tayo. Nandoon lang yung mga spirit natin nakakaantay. Nakapasok tayo nandoon nakapasok ka Ibig sabihin, pinili ka na natupa dito sa mundo. That's why na ikaw ay namatay, nakapasok ka na doon. Pero nag-aantay ka ng judgment kasi kayo doon, kasama pa kayo ng mga ibon, lumilipad-lipad, sarado pa yung mga kwarto. So, ibig sabihin, pag mamatay ka at pinili ka ng Diyos, makakasama ka pa doon. Kasi mag-aantay ka pa ng judgment ng mahal na Diyos. Mag-aantay ka pa ng pagbabalik niya. No? So, yun lang yung isi-share ko for today. Ngayon, titingnan natin yung unang iglesia, o ano ba talaga ang mensahe sa iglesia. So, pukusan ko yung FCU. Ito siya yung pahayag. Nakaayon ito sa mga taong pinili sa pinili na magiging kordero, sa pinili na magiging kasama ng Diyos sa pag-spread out ng mga pulong ng Diyos at pangitain at ang nakikita at ang mangyayari. Ito siya, ang pahayag is naka-vis ito sa mga tao na mayroong vision, mayroong nakikita na kumbaga in advance na katotohanan ayon sa mahal na Diyos. Kasi nakalagay din na manatiling buhay magpakailanman, no? Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. So yung mundo kagaya no na magpakailanman. So yung mga kordero niya, yung mga pinili niyang tupa, at saka yung tinatawag like mga pastor, mga pare, mga kung sino-sino man na nanampalataya at nag-spread out ng message niya, mananatili ho yun. Mananatili at mananatili ho yun. Hindi ho yun hihinto. So yun, may pinipili talaga ang mahal na Diyos sa mga ganong bagay kasi lahat na nagtuturo, hindi lahat tama ang kanilang kanya-kanyang opinion, ang kanya-kanyang pagturo. May kanya-kanya ho silang mga idea, may kanya-kanya ho sila. Wala akong kipari, ki pastor, ki ano ka man na miyembro ng iglesia. Ay, iglesia kasi is simbahan. Simbahan ho yun, nakabilong ho yun sa simbahan. Not only simbahan na isa, kundi lahat tayo ay iglesia. Iglesia ho tayo, lahat ho tayo iglesia. Ang simbahan ho nasa puso natin. Lahat ho tayo individual na iglesia. Ngunit ang iglesia, nakaakay ito sa isang grupo na nagtuturo. Kasi lahat ho tayo iglesia, hindi lang ho isang tao ang iglesia. Lahat ho tayo iglesia. Once ng Espiritu Santo ng Diyos na sa sayo, ikaw ay bahagi ng iglesia. Ikaw ay bahagi ng iglesia ni Kristo, no? Ni Jesus Christ, masalangit ng God's Spirit, no? So, okay. Pag mayroon kayong Bible, babasahin nyo yung pahayag dito
malalaman ninyo at maunawaan ninyo ang pinapahiwatig dito para ito sa mga taong pinili at para sa mga tao na magiging kordero. Okay guys? Amen.